Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Aling Carmen na lang ang itawag niyo sa akin. Vendor dito sa Caloocan. Dito sa maliit kong pwesto, umikot na halos ang buhay ko sa loob ng maraming taon. Ang pwesto ko, simpleng lamesa lang na may kariton at may mga nakasabit na chicherya, mga sachet ng 3-in-1 na kape, instant noodles, saka iba't ibang klaseng candy at sigarilyo. Katuwang ko ang apo kong babae sa maliit na hanap buhay na to. Siya ang kapalitan ko. Pang-umaga siya kasi naglo-load din siya sa mga driver at pasahero. Tapos sa gabi, ako naman ang sasalang hanggang mag-umaga. Hindi madali ang buhay ng panggabi rito sa terminal. Kung hindi mo titiisin ang puyat, yung pabago-bagong panahon, at ang usok ng mga sasakyan, wala kang kikitain. Kilala na din ako dito sa barangay. Mababait naman ang mga opisyal. Pinapayagan nila akong pumesto. Basta't sinisiguro kong malinis ang paligid ko palagi. Ang pinakakinatatakutan ko lang talaga tuwing nagtitinda ay ang clearing ng MMDA. Kapag nagkatimbrihan, napapasok ang mga truck nila. Nagkakagulo rito. Pero laking pasasalamat ko dahil ang mga driver ng tricycle dito, hindi ako pinababayaan. Pamilya na ang turingan namin. Nanay na nga ang tawag nila sa akin. Kapag may clearing, sila pa ang mag-aagawan na magsakay ng mga paninda ko sa loob ng mga tricycle nila para lang hindi makumpiska. Pero sa lahat ng mga driver dito, may isa akong paborito dahil napakabait talaga. Si Nestor. 12 anyos pa lang ang anak kong lalaki nung pumanaw dahil sa sakit. At alam nyo, kapag nakikita ko si Nestor, parang nakikita ko ang anak ko kung nabuhay man siya hanggang sa paglaki. Kaya siguro naging malapit talaga ang loob ko sa batang yon. 29 anyos na si Nestor. May asawa at isang 5 taong gulang na anak na lalaki na madalas niyang ikwento sa akin. Laging hapon ang simula ng biyahe niya kaya madalas inaabot siya ng 10 oras ng gabi sa daan. Doon kami nagkukwentuhan. Ang hilig dun magyosi at magkape sa pwesto ko pagkatapos ng bawat ikot ng biyahe. Minsan naman, kapag pumatak ang ulan at medyo matumal ang pasahero, magpapaluto yan ng noodle sa akin. Alam niyo naman ang buhay driver, madalas kapos. Kaya kapag gipit si Nestor, pinapautang ko muna ng kape at yosi. Minsan libre na nga lang talaga ang noodles niya kapag alam kong matumal ang pasada. Siya rin ang tagatulak ng kariton ko kapag kailangan kong umatras dahil sa clearing. At kapag biglang bumuhos ang malakas na ulan, hindi ko na kailangang hilingin. Kapag nasa terminal siya na mismo ang kusang mag-aayos ng tolda ko at magbubukas ng malaking payong para hindi mabasa ang mga paninda ko. Napakabuting bata. Isang gabi, mag-aalas 9 na siguro yon. Buhay na buhay ang terminal. Lumapit sa akin si Nestor. Parang may kung anong kakaiba sa kanya nung gabing yun. Parang lutang na hindi mo maintindihan. Dire-diretso siya sa pwesto ko at humingi ng maiinom na tubig. Pinagsalinan ko siya sa paper cup. At habang hawak niya yun, tinanong ko siya kung hindi ba siya lalarga para bumiyahe. Kasi marami pang pasahero. Umiling lang siya. Tapos, pagkaubos ng tubig, dahan-dahan niyang inilapag ang paper cup sa lamesa ko at bigla na lang siyang naglakad palayo. Hanggang sa lumiko na dun sa kanto nang hindi man lang nagpapaalam. Nagtaka ako, pero hinayaan ko na lang. Baka ako pagod lang sa maghapong pasada. Nung sumunod na gabi, medyo humupa ang ingay sa terminal. Nakaupo ako sa bangko habang nag-aayos ng mga barya nang mapatingin ako sa kabilang kanto. Doon sa tapat ng saradong hardware, nakita ko si Nestor.
Nakatayo lang siya ron, nakaharap sa direksyon ko. Kumaway ako sa kanya. Tinawag kong pangalan niya ng malakas. Inaya kong pumarito para makapagkape. Pero alam nyo, parang wala siyang narinig. Nakatitig lang siya sa kawalan. Tapos, dahan-dahan ulit siyang tumalikod at naglakad palayo. Papasok doon sa madilim na eskinita na walang ilaw ang mga poste. Inisip ko na lang na baka may problema yun sa asawa niya o kaya malalim lang talaga ang iniisip. Kinabukasan, habang nag-uumpisa pa lang ang oras ko sa pagtitinda, napansin kong nag-uumpukan ng ilang mga driver sa may terminal habang naghihintay ng mga pasahero. Pinag-uusapan nila kung bakit ilang araw na raw na hindi sumusulpot si Nestor para bumiyahe. Nakatenga lang daw ang tricycle nito sa tapat ng bahay nila. Yung misis at anak naman ni Nestor, lagi din daw wala sa bahay nila. Bigla akong sumingit sa usapan. Sabi ko sa kanila, na paanong hindi sumusulpot? Noong mga nakaraang gabi, nakikita ko siya rito. Sinabi ko na noong isang gabi nga, humingi pa sa akin ng tubig si Nestor. Tapos kagabi naman, nakatayo ron sa kabilang kanto. Nagkatinginan ng mga driver. Tapos tumingin sila sa akin na parang nagtataka. Sabi ng isa, na imposible daw yung mga kinukwento ko. Dahil simula pa nung isang araw, walang nakakakita kay Nestor na pumupunta rito sa terminal. Hindi rin naman daw yun maglalakad lang ng walang tricycle. Medyo binaliwala ko muna mga sinabi nila. Baka kako hindi lang nila napapansin dahil abala sila sa pagsasakay ng pasahero. Dumating ang sumunod na gabi. Pasado 12:00 na nun. Tahimik na ang terminal dahil umalis na yung pinakahuling tricycle na panggabi. Sobrang antok na ako nun, kaya napasandal ako sa pader at dahan-dahang nakaidlip habang nakabantay sa pwesto ko. Bigla akong nagising dahil may lalaking lumapit para bumili ng sigarilyo. Mukhang galing sa trabaho. Inabutan ko siya ng yosi. Nakisindi siya sa lighter na nakatali sa lamesa ko. At tumambay muna siya saglit doon sa terminal habang hinihitit yung sigarilyo niya. Doon ko napansin na sa tabi ko, sa mismong bangko kung saan madalas umupo ang mga driver, may nakaupo na pala. Si Nestor. Nagulat ako pero natuwa rin. Kaya kinausap ko siya agad. Tinanong ko kung bakit ilang araw na siyang hindi bumabiyahe. Saka tinanong ko din kung nagkaproblema ba sila sa bahay. Pero alam nyo, hindi pa rin siya sumasagot. Nakatingin lang siya sa malayo. Doon ko na lang din napansin ang mga kakaibang detalye sa kanya simula nung hindi na siya pumapasada. Yung suot niyang sando at maong na shorts. Napakarumi. Parang puno ng natuyong putik at mantsa ng kung ano. At napansin ko din na nakatapak lang siya. Sunod-sunod ang mga naging tanong ko sa kanya pero malumanay naman. Kung may problema nga ba siya, kung nag-away ba sila ng misis niya, o kung hindi na ba siya makabiyahe dahil hahatakin na yung tricycle niya, at kung bakit ganun ang itsura niya. Doon lang siya lumingon sa akin ng dahan-dahan. Napakahina at walang kabuhay-buhay siyang sumagot sa akin. At sinabi niyang gusto pa raw niyang bumiyahe. Habang naririnig ko yun, napansin ko na yung lalaking bumili ng sigarilyo kanina, pinagmamasdan ako. Kaya nginitian ko at inalok ko kung gusto niyang magtimpla ako ng kape. Pero hindi siya sumagot sa alok ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Medyo lumalayo doon sa pwesto kung saan nakaupo si Nestor. Tapos, tinanong niya ako.
Nanay, sino pong kausap niyo? Napatigil ako. Sabi ko sa kanya, kausap ko si Nestor, yung isa sa mga driver dito. Sabay turo ko sa gawin ng bangko kung saan siya nakaupo. Pero pagpaling ng mukha ko para tingnan si Nestor, wala nang nakaupo ron. Walang bakas ni Nestor. Doon ako nagulat na parang binuhusan ng malamig na tubig. Nagkatinginan kami nung lalaking bumili ng sigarilyo. Sabi sa akin ng lalaki, mukhang naalimpungatan lang daw ako dahil mag-isa lang naman talaga ako ron sa pwesto simula nung dumating siya. Umalis agad ng lalaki pagkatapos nun, na parang natakot pa yata. Ako naman, napa-sign of the cross na lang dahil imposibleng mawala si Nestor sa kinauupuan niya. Makikita ko kasi kung tatayo siya at aalis. Buong madaling araw nun, hindi na ako nakapikit. Iniisip ko kung ano ang nangyari. Mag-aalas 5 na ng umaga nang dumating ang apo ko para humalili sa akin sa pagbabantay. Halos kasabay niya ang pagdating ng mga unang driver para sa umagang pasada. Habang nag-aayos ako ng mga gamit para umuwi, may isang driver na lumapit sa terminal. May dala siyang masamang balita. 3 araw na palang patay si Nestor. Narinig ko yun. Para akong matutumba. Nakisali ako sa usapan. Nanginginig ang boses ko habang kinukwento sa kanila na 3 gabi ko na siyang nakikita. At kagabi lang, katabi ko pa siyang nakaupo at nakausap ko pa. Kitang-kita ang pagkabalisa ko nung umagang yon. Pinapakalma ako ng isang driver na nandun dahil nanlumo ako sa narinig ko. Hanggang sa lumabas na ang buong detalye ng trahedya, base na rin sa nakarating na balita sa mga kasamahang driver ni Nestor. Natagpuan ang mga labi niya sa isang bakanteng lote na may matataas na talahib dun sa may bagong baryo. Kaya lang daw nahanap dahil umamoy na ang bangkay niya. Sabi sa investigasyon, may tama siya ng saksak sa batok na malalim na tumagos mismo sa lalamunan niya. Ang naging motibo raw, tungkol sa pera at pagkakautang sa isang kumpare ni Nestor na hanggang ngayon, pinaghahanapan ng mga pulis. Kaya pala madalas wala sa bahay ang mag-ina ni Nestor. Patuloy pala nilang hinahanap ang kanyang asawa. At hindi rin kailanman napadpad sa terminal ang asawa ni Nestor dahil kilala nito ang sumundo kay Nestor nung araw na bigla tong nawala. Naiyak na lang ako ron sa terminal habang nakikinig. Imbis na matakot ako dahil multo na lang pala ni Nestor ang nakasama ko ng 3 gabi, ang naramdaman ko matinding awa. Napakabuting ama at asawa ni Nestor. At napakasakit isipin na sa ganung paraan siya nawala sa mundo. Yung dumi ng damit niya at yung nakatapak siya, doon ko napagtanto na yun ang itsura niya nung tinapon siya sa bakanting lote. Nung sumunod na gabi, parang nagbago na ang pakiramdam sa buong terminal. Lungkot at bigat ang mararamdaman mo. Ang mga driver, imbis na magbiruan, nag-uumpukan sa isang sulok at mahinang pinag-uusapan ang sinapit ng kasamahan nila. Nakaupo lang ako sa pwesto ko, tahimik na nakikinig sa kanila. Dahil sa pagod, puyat, at emosyon ng mga nakaraang araw, ramdam ko ang bigat ng mga mata ko. Papikit-pikit ako. Sinusubukang labanan ng antok. Sa gitna ng ingay ng mga nag-uusap na driver sa malayo, nakaramdam ako ng isang malamig na dampi ng hangin sa kanang balikat ko. Kasabay nun, isang napakalinaw na bulong ang narinig ko, mismong sa tapat ng tenga ko. Nanay.
Mabilis akong napalingon sa kanan ko. Pero wala namang tao. Blanko ang espasyo sa tabi ko. Pero kilala kong boses na yun. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tono ng pananalita niya. Boses yun ni Nestor. Nagpaparamdam siya. Baka nagpapasalamat o humihingi ng tulong na gabayan ng naiwan niyang pamilya. Hanggang ngayon, palagi ko pa rin naaalala ang batang yon. Masakit, nakakakilabot, pero hinding-hindi ko malilimutan si Nestor. At umaasa din ako na makakamit niya ang hustisya. Madaling araw nung pumasok ang tawag sa istasyon namin sa Quezon City. Katatapos lang namin magkape ni Torres sa tapat ng presinto. Nalamog ang katawan namin sa magdamag na duty. At sa totoo lang, ang hinihintay na lang namin yung palitan ng shift ng alas 8 ng umaga. Pero alas 5:45, biglang tumunog ang radyo. Isang code, 1031. Crime in progress na naging homicide report. Sabi ng dispatcher, may narinig na hiyawan at komosyon sa isang subdivision sa Quezon City. Nung una akala namin tipikal na away pamilya lang. Pero nung sinabi ng dispatcher na baka may mga biktima na at tumawag na kasi ang mismong security guard ng village, doon pa lang, nagbago na ang tono ng boses namin at saka pinaharurot na ang sasakyan. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng EDSA na nagsisimula na ring dagsain ng mga maagang bumabiyahe, walang nagsasalita sa aming dalawa. May kakaibang bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Bilang investigador, may tinatawag kaming police gut. Ito yung isang uri ng kutob na nabubuo kapag alam mong may matinding danyos na naghihintay sa'yo. Pagdating namin sa entrance ng subdivision, bukas ang malaking bakal na gate at balisa ang dalawang gwardyang naka-duty. Hindi na nila kami hiningan ng ID. Itinuro na lang nila ang daan papunta sa dulo ng hilera ng mga mansyon. Paghinto ng patrol car namin sa isang corner lot, sumalubong sa amin ang isang dambuhalang 2 palapag na bahay. Kulay puti ang pintura nito, pero napapaligiran ng matataas na pader. Nakabukas ang main door ng bahay at may mga bakas ng dumi sa semento. Dumating kami doon mga alas 7 ng umaga. Saktong nagsisimula ng mag-converge ang media sa labas ng yellow police line na pinatong ng mga naunang rumesponding barangay tanod. Ang buong paligid, napapaligiran na rin ng mga osiserong kapitbahay na nakapambahay pa. Ang ilan may hawak pang tasa ng kape, habang yung mga reporter nag-aagawan na sa pinakamagandang anggulo para sa kanilang mga live broadcast. Pagpasok namin sa loob ng bakuran, nakita namin ng mga taga-soko na busy na sa pagbaba ng kanilang mga aluminum cases. Ito yung mga naglalaman ng mga pang-dusting ng fingerprint at mga kamera. Napansin ko din yung katahimikan ng mga kasamahan ko galing sa ibang istasyon. Kadalasan, kahit gaano katindi ang krimen, nagbibiruan pa ang mga investigador o kaya nagkukwentuhan para lang mabawasan ang stress sa trabaho. Pero nung araw na yun, walang nagsasalita. Si Torres, nakilala sa pagiging barumbado at matigas dahil sa 20 taon sa serbisyo, biglang napatigil sa may pintuan. Hinawakan niya ang balikat ko at bumulong. "Fred, ihanda mo ang sikmura mo. Maselan to." Pag-apak namin sa sala, doon ko tuluyang naintindihan kung bakit nanlulumo ang lahat. Nilalamon ng malansang amoy ng sariwang dugo ang bahay. Isang amoy na kapag pumasok sa ilong mo, parang kumakapit sa lalamunan mo at mahirap tanggalin. Nakabulagta sa sofa ang lola. Mukhang nasa 80 anyos na ang edad. May malalim na hiwa sa leeg. Habang yung kanang kamay niya, mahigpit pa ring nakahawak sa isang rosaryo na duguan din.
Ang sahig na tiles, parang naging lawa ng pula. Dumiretso kami sa may kusina at doon naman natagpuan ang mag-asawa. Ang lalaki, na ayon sa nakuha naming ID, isang negosyante, nakasandal sa may ref, tadtad ng saksak sa dibdib at tiyan. Ang asawa naman, nasa tapat ng lababo, nakadapa. Halatang ipinagtanggol ang sarili dahil may mga taga-soko na nagtuturo sa mga hiwa sa mga palad at braso. Hinalughog ang bahay, bukas ang mga kabinet, nagkalat ang mga papeles mula sa mga drawer, at nawawala ang mga mamahaling alahas at pera. Batay na din sa paunang assessment ng kasambahay. Siya kasi nakatuklas sa krimen matapos dumating mula sa day off. Pero ang pinakamatindi, ang nagpatulo ng luha sa amin at sa mga batikang investigador na kasama ko, ay yung sinapit ng mga bata sa second floor. Partikular sa loob ng master's bedroom. Habang umaakit kami sa hagdan, nararamdaman ko na yung panginginig ng tuhod ko. Sa ilalim ng malaking kama ng mag-asawa, may 2 maliliit na biktima. Ang 5 taong gulang na batang babae at ang 9 na taong gulang na lalaki. Natagpo ang magkayakap, parehong walang buhay. Yung batang lalaki, parang sinubukang takpan o protektahan yung nakababata niyang kapatid gamit ang sarili niyang katawan. Bilang isang ama na may mga anak din, parang may kung anong pinilipit sa dibdib ko nung makita ko ang maliit na kamay ng batang babae na nakasayad sa sahig. Napatingin ako kay Torres. Nakita kong umiwas siya ng tingin. Saka palihim na pinunasan ng mga mata niya. Doon pa lang, alam naming dalawa na hindi lang to simpleng robbery with homicide. Purong kasamaan na to. Naupo muna kami sa isang tabi sa may balkonahe habang pinapanood ang soko na naglalagay ng mga chalk outlines, kumukuha ng mga fingerprints sa mga pinto, at naglalagay ng mga dilaw na plastic marker na may numerong 1 hanggang 24. Ang dumi ng crime scene. Halatang parsahang binasag yung salamin na sliding door sa likod ng bahay, gamit ang isang matigas na bagay para makapasok ang mga salarin. Bilang mga case investigators, sinimulan naming ilag ni Torres sa notebook namin ang bawat detalye. Ang oras ng pagdating, ang posisyon ng bawat bangkay, ang direksyon ng mga talsik ng dugo sa pader, at ang mga posibleng dinaanan ng mga sospek. Pero habang nakatitig ako sa dugo ang dingding sa sala, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Sobrang lamig nito, parang may umiihip sa balat ko. Siniko ko si Torres. Tinanong ko kung naramdaman niya, pero umiling lang siya. Matapos ang halos 5 oras ng paulit-ulit na pagkuha ng litrato at paghahanap ng mga latent prints, dinala na ang mga labi sa punerarya para sa autopsy. Unti-unti nang umalis ang mga tao at iniwan ang bahay na tahimik at nababalot pa rin ng misteryo na alam kong magiging bangungot sa amin sa mga susunod na araw. Pagkalipas ng 3 araw, naging malaking issue ang massacre na to. Araw-araw kaming pinapatawag sa headquarters para sa progress report. At ang pressure mula sa media at sa mga opisyal ay halos hindi na namin kayanin. Kaya naman, kinailangan namin bumalik ni Torres sa crime scene para sa isang follow-up inspection at ocular report. May mga anggulo kasi kaming tinitingnan tungkol sa posibilidad na inside job o kaya may kasabwat sa loob mismo ng subdivision. At kailangan naming i-double check ang itaas na bahagi ng bahay kung may mga CCTV receiver ba na nakatago sa kisame na nakaligtaan ng unang team ng Soko. Tanghaling tapat nung dumating kami sa bahay. Binuksan ko yung main door ng bahay gamit yung susi na nasa pangangalaga ng unit namin. Sa pagbukas pa lang ng pinto,
Sumalubong sa amin ang amoy na alam kong hinding-hindi na mawawala sa sistema ko. Ito yung amoy ng tuyong dugo na humalo sa amoy ng kemikal na ginamit para sa fingerprint dusting. Magulo pa rin ang sala. Ang sofa kung saan nakita yung lola, may malaking itim na mantsa ng natuyong dugo. Nagsimula kami maglakad ng dahan-dahan, hawak yung mga clipboard at ballpen namin. Si Torres, dumiretso sa may sliding door sa likod para tingnan kung may mga bagong gasgas sa lock na baka hindi napansin nung una. Habang ako naman, naiwan sa may pagitan ng sala at ng dining area. Kahit maliwanag sa labas at pumapasok naman yung sinag ng araw sa mga bintana, may kakaibang dilim sa loob ng bahay. Parang may manipis na hamog o usok na nakalutang sa hangin na ayaw magpatagos ng liwanag. Habang nagsusulat ako ng mga sukat ng pader para sa sketch, nakaramdam ako ng matinding bigat sa balikat ko. Hindi ito yung simpleng ngawit lang dahil sa pagod. Parang may dalawang mabigat na kamay na pinuwersang ipatong sa magkabilang balikat ko para pababain ang katawan ko. Lumingon ako agad. Iniisip ko na baka niloloko lang ako ni Torres. Pero nakita ko siya sa malayo. Malapit sa may garden sa labas. Nakatalikod sa akin at busy sa pagkuha ng litrato. Isa yon sa hindi ko maipaliwanag. Totoo ang naramdaman kong mga kamay na humawak sa magkabilang balikat ko. Tumingin-tingin ako sa paligid habang pinapakalma ko yung sarili ko. Para matapos na yung trabaho, binuksan ko yung flashlight na dala ko. Saka pumunta ako sa dirty kitchen para tingnan ang ilalim ng lamesa kung saan may iniulat yung soko na mga bakas ng putik galing sa sapatos ng salarin. Habang nakayuko ako, tinutok ko ang liwanag sa ilalim ng mesa. At nakarinig ako ng isang mahinang tunog. Tunog ng parang may tumakbo. Napatingin ako agad sa paligid ng dirty kitchen. Wala namang katao-tao. At sa katunayan, nakakabingi ang katahimikan doon. Tumigil ako sandali sa pag-iimbestiga. Pinakiramdaman ko ang susunod na mangyayari. Narinig ko na naman. May tumatakbo. Tunog ng paa na walang suot na tsinelas. Sinigawan ko si Torres at pinapupunta ko sa dirty kitchen. Mabilis na lumapit si Torres. Sinabihan ko siya na makinig. Narinig na din ni Torres ang tunog ng tumatakbo. Hanggang sa sinundan to ng isa pang pamilyar na tunog. Tunog to ng isang bola na tumatalbog sa sahig. Nanggagaling sa second floor ng tunog. Nagmadali kami pumunta sa hagdanan para umakyat. Habang pasigaw na nagtatanong kung meron bang ibang tao sa bahay na yon. Habang umaakyat kami, dinig pa rin namin yung pagtalbog ng bola. Nakita ko kung paano nagbago yung mukha ni Torres. Alam naming may nangyayaring kakaiba sa bahay na yon. Nang makarating kami sa second floor, tumigil ang tunog na naririnig namin. Doon pareho naming naramdaman ang biglang pagbagsak ng temperatura. Biglang lumamig. Bumulong si Torres sa akin. Dahan-dahan niyang binaba ang kamay niya sa holster ng service firearm niya. Automatic reaction ng isang pulis kapag may banta. Kahit alam naming dalawa na walang silbi ang bala sa kung ano man ang nasa second floor. Alinsunod na din sa protocol. Kailangan naming isecure ang perimeter ng second floor kung may pumasok na ibang tao. Alam ko na sinasabi lang ni Torres ang salitang protocol para bigyan ng sarili namin ng rason
na huwag tumakbo palabas. Kaya naman, kahit nanginginig ang mga binti ko at parang ayaw sumunod ng katawan ko, tinuloy ko pa rin ang paglalakad sa taas. Hawak ko yung flashlight ko sa kanang kamay at yung kaliwa naman nakahanda rin sa bewang ko. Pagdating namin sa taas na hallway, medyo madilim ang mahabang pasilyo na yon. Ang liwanag lang, nagmumula sa dulo ng hagdanan at sa siwang ng mga pinto. Nakita namin yung pintuan ng kwarto ng mga bata, kalahating bukas. Mula sa siwang ng pintong yon, nakakita kami ng isang mabilis na anino na dumaan. Mula sa kaliwa, patungo sa kanan. Huminto kami ni Torres. Sumenya siya gamit ang dalawang daliri at itinuro ang pinto. Ang ibig sabihin nun, sabay kaming papasok para mag-clear ng kwarto. Dahan-dahan kaming naglakad sa hallway. Nung nakatayo na kami sa tapat ng pinto, itinaas ko yung kanang paa ko at dahan-dahang itinulak yung pinto gamit ang dulo ng sapatos ko. Yung loob ng kwarto, eksakto pa rin kung paano iniwan ng soko nung isang araw. Pero sa gitna ng kwarto, malayo sa kahon ng mga laruan na nasa sulok, may isang bola. Dahan-dahan tong umiikot. Na para bang may isang tao na bago lang to binitawan o pinaikot bago kami pumasok. Habang nakatitig kaming dalawa ni Torres sa umiikot na bola, narinig namin ang isang napakahinang tunog na nanggagaling sa loob ng aparador na nasa gilid ng kwarto ng mga bata. Parang may umiiyak. Tiningnan ko si Torres. Nakita kong nanlilisik sa takot yung mga mata niya. Yung kaliwang kamay niya, mahigpit na nakahawak sa braso ko. Doon ko lang siya nakitang natakot ng ganun. Hindi ko na rin naman ikakaila. Maski ako, nanlalaki na yung ulo ko. Ramdam ko na yung pagtayo ng balahibo ko sa buong katawan ko. Pero talagang hindi ko lang pinapahalata. Lumapit kami ng 2 hakbang papunta sa aparador. Binuksan ko to. Walang tao. Puro mga damit lang ng bata ang laman. Tumigil na rin yung narinig naming mahinang pag-iyak. Hanggang sa narinig na naman namin ang tunog ng tumatakbo. Nanggaling ang tunog sa master's bedroom, kung saan natagpuan ang batang magkapatid na magkayakap sa ilalim ng kama. Yun ang sumunod naming pinuntahan. Nagsimula kami maglibot sa kwarto. Inilawan ko ng flashlight yung ilalim ng kama. Habang chinecheck naman ni Torres ang banyo at yung malaking cabinet. Sarado at nakalak din ang mga bintana. Pero wala kami nakitang anumang bakas ng tao. Ilang segundo pa, biglang napabalik ko si Torres sa pagkakatayo niya. Tinanong ko kung anong nangyari at ang sagot niya, nakaramdam siya ng isang malakas na tapik sa balikat niya. Sinabi ko rin sa kanya na naramdaman ko rin yung kanina na may humawak sa magkabilang balikat ko habang nasa baba kami. Nagkatinginan na lang kami ni Torres at nagpasya muna kami na lumabas ng bahay. Habang nakatambay kami sa bakuran, doon namin napag-usapan ang mga nangyari. Nagpaparamdam sa amin ang mga pinatay sa bahay na yon. Wala nang ibang logical na explanation kundi napatunayan naming may multo. Sa lahat ng taon ko sa serbisyo, nakaharap ko na yung mga armadong holdapper, mga praning na adik na may panaksak, at mga kriminal na walang takot pumatay. Pero walang training ang pulisya na maghahanda sa'yo para sa ganitong uri ng sitwasyon.
Mula sa labas, narinig na naman namin yung pagtalbog ng bola at yung paggulong nito pababa ng hagdan hanggang makarating sa sala. Natatanaw namin to mula sa main door. Napailing na lang kami at sumimple ng tawa. Nagtanungan kami kung kahit kailan ba nakaranas na kami ng paranormal activity. Pareho kaming sumagot ng hindi. Doon lang talaga, kauna-unahan sa bahay na yon. At ano man yung nakita at naramdaman namin sa loob, hindi naman namin pwedeng isulat yon sa official report. Matagal nang nangyari to. Sarado na ang kaso ngayon at nahuli din ang suspect. Nakatira lang siya sa isang boarding house na ilang metro lang ang layo mula sa subdivision. Nandun at hawak pa rin niya yung mga nakaw na alahas at ang dugo ang itak na ginamit sa massacre. Robbery lang daw talaga ang motibo. Pero dahil lulong din sa pinagbabawal na gamot at nanlaban yung mag-asawa, nagdesisyon siyang patayin na lang din ang lahat ng nasa bahay. Kabilang na nga yung mga inosenteng bata. Sa mundong to, may mga krimen na napakatindi ang kasamaan na kahit ang kamatayan mismo, hindi kayang patigilin ng mga biktima para lang sumigaw at humingi ng katarungan. Ako si Tony, isang taxi driver dito sa Maynila. 2010 pa nangyari itong ikukwento ko sa inyo. Matagal na ako namamasada. Kabisado ko na rin ang bawat sulok ng kalye dito. Mula sa mga lubak hanggang sa mga lugar na kailangan mong iwasan kapag madaling araw na. Pero iba ang nangyari sa akin nung gabing yon. Isang karanasan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung panaginip lang ba talaga o totoong napunta ako sa ibang dimensyon. Nagsimula to nung makakuha ako ng pasahero bandang 10:00 ng gabi sa may Quezon City. Medyo malayo ang destinasyon, dun sa dulo ng Navotas. Dahil medyo mahaba ang biyahe at malaki-laki rin ang kikitain ko para sa boundary, tinanggap ko na kahit ramdam ko na yung ngalay sa mga binti ko. Pagkatapos kong mahatid yung pasahero, nagpasya na akong bumalik agad para mag-boundary at makauwi na rin sa pamilya ko. Pero nakaramdam ako ng gutom, kaya tumigil muna ako sa isang karinderya at kumain saglit. Giniling na may itlog ang ulam at 2 kanin ang in-order ko. Para mas mabilis ang balik ko, naisipan kong dumaan ulit sa Mel Lopez Boulevard, o yung mas kilala sa tawag na Road 10. Nung panahon na yon, yung Road 10 hindi katulad ngayon na maayos na. Noon kilala yung kalsadang to na madilim, maraming malalaking truck, at medyo delikado kapag 10 oras na ng gabi. Mag-aalas 11 pa lang ng gabi nung pumasok ako sa kahabaan ng Road 10. Sobrang tahimik ng paligid. Walang masyadong sasakyan bukod sa ilang container truck na paminsan-minsan nagmamadaling dumaan. Doon ko na naramdaman ang matinding antok. Nabusog yata ako kaya bigla akong inantok. Tapos yung kalsada, diretso at madilim pa. Madali ka talagang dadalawin ng antok pag ganun. Pinatay ko yung radyo para sana magising yung diwa ko. Yung mga music kasi puro mabagal, para ka lang hinehele. Pero lalo lang naging nakatutulala yung katahimikan sa loob ng taxi. Naririnig ko na lang yung sarili kong paghinga at yung ugong ng makina. Ramdam na ramdam ko yung pagkabigat ng talukap ng mga mata ko. Sabi ko sa sarili ko, konti na lang makakarating na ako sa tondo.
Madaming bukas na tindahan na pwedeng mapagbilhan ng kape at makakahinto muna saglit. Pero sadyang traidor ang antok kapag pagod ng katawan. Nasa kalagitnaan na ako ng malawak na kalsada nang hindi ko na malaya na unti-unti nang bumabagsak yung mga mata ko. Napapikit ako. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nawalan ng malay habang umaandar ang taxi. Bigla na lang akong napadilat nang pumasok sa diwa ko yung matinding takot na baka sumalpok ako sa kung ano. At doon, sa mismong sandali ng pagdilat ko, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa gitna ng kalsada, ilang metro lang ang layo sa unahan ng taxi ko, may isang malaking bilog na parang lumiliwanag na usok. Hindi to usok na itim. Para tong makapal na hamog na umiikot. Tapos may sariling liwanag na kulay puti saka asul sa gitna ng kadiliman. Dahil sa gulat ng katawan ko, hindi ko agad nahanap yung preno. Nagdire-diretso ang taxi sa loob ng malaking bilog na usok na yon. Lumagpas ang taxi ko sa usok at doon ko palang buong lakas na natapakan ng preno. Umalingaw-ngaw yung tunog ng gulong sa semento habang pilit kong binabalik sa kontrol ng sasakyan. Huminto ang taxi. Habol-habol ko yung hininga ko habang nanginginig yung mga kamay ko sa manibela. Akala ko talaga maaksidente na ako. Tinignan ko agad yung side mirror para makita ko kung ano yung dinaanan kong malaking bilog na usok. Pero pagtingin ko, purong kadiliman lang ang nakikita ko. Nilingon ko pa yung ulo ko sa likuran. Tinignan yung windshield sa likod, pero wala talaga. Nawala yung nagliliwanag na usok. Nawala rin ang antok ko. Hanggang sa unti-unti kong napansin na sobrang dilim ng buong kahabaan ng Road 10. Alam ko namang kulang sa ilaw yung kalsadang to nung mga panahong yon. Pero ngayon, walang kahit isang ilaw sa poste ang nakabukas. Wala rin ako natatanaw ng mga ilaw mula dun sa malayong daungan ng barko. Wala rin kahit isang sasakyan ang dumadaan. Walang kasalubong, walang sumusunod. Ang liwanag lang na meron, yung nanggagaling sa headlight ng taxi ko. Dahil sa matinding pagtataka, bumaba muna ako ng sasakyan para tignan ko anong nangyayari. Pagkabukas ko ng pinto, sobrang tahimik. Walang ingay ng mga sasakyan. Nilibot ko yung paningin ko. Pagkatapos tinignan ko yung relo ko. Pagkakita ko sa oras, 1:00 na ng madaling araw. Pagkakatanda ko, bago ako makaramdam ng antok, mag-aalas 11 pa lang ng gabi. Paano naging 1:00 na agad? Nawalan ba ako ng malay ng 2 oras habang umaandar yung kotse nang hindi man lang ako nababangga? Tiningnan ko yung mga establishments at yung mga hanay ng kabahayan sa gilid ng kalsada. Kahit isang bintana, walang ilaw. Walang kahit isang anino ng tao na gumagalaw. Parang ghost town. Naglakad ako ng mabilis pabalik sa loob ng taxi. At hinugot ko yung cellphone ko sa bulsa. Inaasahan ko baka sira lang yung relo ko. Pero pagbukas ng screen ng cellphone, 1:00 din ang nakasulat na oras dun. At ang mas malala, walang signal. Sinubukan kong pakalmahin ng matinding pagtataka at konting kaba sa sarili ko. Nag-iisip ako anong dahilan, kung anong nangyayari. Sabi ko baka nagkaroon lang ng malawakang brownout sa buong Maynila. Saka baka may sira lang yung network ng cellphone ko. Pinaandar ko ulit yung taxi. Malakas ang tunog ng makina sa gitna ng ganong katahimikan.
Binagtas ko ang kahabaan ng Road 10 patungo sa direksyon ng Tondo. Habang umuusad yung sasakyan, tingin talaga ako ng tingin sa paligid. Wala pa rin akong nakakasabay na kahit na anong sasakyan. Walang jeep, walang truck, walang kahit anong tricycle. Kahit yung mga asong gala na madalas nakatambay sa gilid ng kalsada tuwing madaling araw, wala akong nakita. Madilim at patay ang buong mundo sa labas. Nakarating na ako sa bandang Tondo. Doon sa bahagi na dapat may mga tao na, o kahit papano may buhay na komunidad kahit 10 oras ng gabi. Pero pareho pa rin ang sitwasyon. Walang kahit anong palatandaan ng buhay. Tiningnan ko ulit yung cellphone ko. Umaasa ako na baka may signal na para matawagan ko yung misis ko at marinig ko yung boses niya para lang masabi kong gising ako at nasa totoong mundo pa ako. Pero wala pa rin. Naguguluhan na talaga ako at yung takot ko, konti na lang para na akong magpapanik. Huminto ako ulit. Iginilid ko yung taxi at bumaba ako para pakiramdaman ulit yung paligid. Para talaga akong nasa isang ghost town. May mahinang simoy lang ng hangin. Walang ibang tunog maliban sa makina ng taxi ko. Nakiramdam ako ng ilang segundo. Nakatayo ko sa gitna ng kawalan. Nang biglang may isang kakaibang tunog ang bumasag sa katahimikan. May narinig akong himig. Isang boses na parang umaawit. Pero walang malinaw na salita. Parang hum. Isang mababang tono na paulit-ulit. Sa una mahina lang to. At hindi ko alam kung saan ang gagaling. Pero habang tumatagal, palakas to ng palakas. Lumalapit yung tunog. Lumingon ako sa direksyon ng pinanggagalingan ng himig. Mula sa kalayuan, sa dulo ng naaabot ng liwanag ng headlight ng taxi, may natanaw akong anino ng lalaki. Naglalakad to papunta sa direksyon ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng konting pag-asa. May ibang tao. Winagayway ko yung mga kamay ko. Sinesenyasan ko yung taong yun na lumapit. Para mas makita niya ako sa gitna ng dilim, kinuha ko yung cellphone ko, pinailawan yung screen, saka ko tinaas habang patuloy na kumakaway. Tuloy lang din sa paglapit yung lalaki at di siya tumitigil sa paghuni ng himig na yon. Pero nung tuluyan ng maabot ng liwanag ng headlight, yung katawan ng tao, doon ako kinilabutan. May napansin akong mali sa lalaking to. Naglalakad siya patungo sa akin. Pero nakatalikod ang katawan niya. Paatras siyang naglalakad. Yung mga paa niya, humahakbang ng pabaliktad. Mabilis ang galaw na parang hindi normal na tao. At ang mas nakakaasiwa, wala siyang suot na kahit na anong damit. Sa bilis ng takbo ng isip ko, parang napagtanto kong hindi tao to. Nagduda na ako. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa loob ng taxi. Mabilis kong sinara yung pinto at binaba ko agad yung mga lock. Nakatitig lang ako mula sa loob habang pinagmamasdan ko yung naglalakad na paatras na nilalang na yun. Tumingin-tingin ako sa kaliwat kanan ko, sa mga side mirror. Umaasa akong may lilitaw na ibang tao o sasakyan. Pero kaming dalawa lang talagang naroon sa buong kahabaan ng kalsada. Yung lalaking walang damit
Sige lang sa paglapit. Nadidinig ko pa rin yung himig na kahit nakasara na yung mga bintana ng taxi. Ilang metro na lang ang layo sa unahan ng bumper nang biglang mamatay ang makina ng taxi ko. Kasabay nito, nawalan din ng ilaw ang headlight at ang ilaw sa dashboard. Nabalot ako ng purong kadiliman. Hindi ko na maaninag kung nasan yung taong yun o kung gaano na siya kalapit sa akin. Ang nadidinig ko na lang, yung himig na parang nasa tapat na ng windshield. Nawalan ako ng kontrol dahil sa kaba. Nanginginig yung mga kamay ko habang pilit kong iniipit at iniikot yung susi sa ignition. Ilang beses kong sinusubukang buksan yung makina pero pumapalya. Yung himig sa labas, biglang tumigil. Tumahimik ulit. Hanggang sa umilaw na ulit yung headlight. Tinuon ko yung paningin ko sa unahan. Inaasahan kong makikita ko yung muka o likod ng lalaki na nasa harapan na ng taxi. Pero wala. Hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag, bigla akong nakarinig ng isang malakas na kalampag sa ibabaw ng taxi. Napayuko ako sa gulat habang yung bubong ng taxi bahagyang lumundo pababa. May kung anong mabigat na bagay ang lumapag sa ibabaw. Pagkatapos ng kalampag, narinig ko yung tunog ng mga kaladkad at mabibigat na hakbang. Parang may naglalakad sa ibabaw ng bubong. Gumagapang papunta sa likurang bahagi ng sasakyan. Wala na akong inisip na iba kundi ang makalayo sa lugar na yon. Pinaharurot ko yung taxi. Hindi ko na pinansin kung may lubak o kung anong panganib sa kalsada. Yung puso ko parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Habang mabilis kong pinatatakbo yung sasakyan, patuloy lang ako sa pagmasid sa paligid. Pero wala pa rin ako nadadaan ng kahit anong liwanag sa kalsada. Madilim pa rin ang buong Maynila at ako lang talaga ang nag-iisa na bumabagtas sa kahabaan ng kalsadang to. Kahit gaano man ako kabilis magpatakbo, parang hindi ko marating ang dulo ng Road 10. Hanggang sa may narinig akong tunog. Nanggagaling mismo sa loob ng taxi. Nanigas ang katawan ko. Dahan-dahan kong ginalaw yung leeg ko para tumingin sa rearview mirror. At doon, sa likurang upuan ng taxi, nakita ko siya. Nasa likuran ko na yung lalaking nakatalikod. Nakaupo siya doon. Yung maputlang likod ang nakaharap sa akin. Yung ulo niya, bahagyang nakatungo habang humihimik ng nakakakilabot na tunog na narinig ko kanina. Napasigaw ako sa matinding takot. Sabay apak ng buong lakas sa preno ng taxi. Hanggang sa nagising ako. Napabalik-was ako ng upo. Mahigpit na nakahawak yung mga kamay ko sa manibela at basang-basa ako ng pawis. Hingal na hingal ako na parang galing sa isang mahabang takbuhan. Tumingin ako sa paligid. Nakapark ako sa tapat ng isang karinderya dito sa may Navotas. May mga ilaw, may mga tricycle na dumadaan, at may mga tao na kumakain at nag-uusap sa labas. Normal na ulit ang lahat. Tiningnan ko ang oras sa dashboard at sa cellphone ko. Mag-aalas 11 pa lang ng gabi. Hindi ko man lang maalala na nakatulog ako. Ang huling natatandaan ko lang, yung balak kong bumili ng kape pagdating ng Tondo dahil inaantok ako. Hindi ko matandaan na tumigil ako at nakaidlip ako pagkabalik ko ng taxi. Panaginip lang pala ang lahat. Hindi pa nga ako nakakaalis ng Navotas. At hindi ko pa binabagtas ang Road 10 patungong Tondo. Nung gabing yon,
Nagpa siya akong wag munang dumaan sa Road 10. Nagpalipas muna ako ng oras sa karinderya at uminom ng mainit na kape. Hanggang ngayon, may isang tanong na gumugulo pa rin sa isip ko. Parang totoong-totoo kasi yung mga pangyayari. Parang totoo yung portal. Yung hugis bilog na usok na malaki at nagliliwanag. May ibang dimensyon kayang nabuksan yung diwa ko dahil sa matinding pagod? O siguro nga parang totoong bangungot lang? Kung bangungot man, ano kayang ibig sabihin ng lahat ng yun? Tawagin nyo na lang akong Arman. Bago pa lang ako sa trabahong to. Mga 3 buwan pa lang bilang gasoline boy dito sa Occidental Mindoro. Probinsya, kaya kapag gabi na, tahimik dito. Hindi tulad sa Maynila, na laging gising ang mga kalsada. Dito, pagsapit ng 10:00 ng gabi, bihira ng mga dumadaan. Swerte na kung may dumaang tricycle o kaya mga truck na bumabiyahe galing pier. Pang graveyard shift ako, mula 11:00 ng gabi hanggang 7:00 ng umaga. Sanay naman ako sa puyatan dahil talagang panggabi ako kahit nung nag-aaral pa ako. Minsan, sobrang nakakabagot. Dumating ako sa punto na nalinis ko na lahat ng pump, napunasan ko na yung mga display na langis, binalasa ko na yung mga resibo pero mahaba pa rin ang gabi. Para mawala ang antok, kapag talagang walang sasakyan, tumatambay muna kami sa may tabi ng cashier. Doon pwedeng sumimple mag-cellphone. Doon ako nag-i-scroll sa TikTok o kaya naglalaro para lang hindi makapikit. Nangyari itong ikukwento ko nung papasok na ako sa 3 buwan ko sa trabaho. Isang gabi, bago mag-time in ang shift ko, nakaupo muna kami ng isa pang gasoline boy na tawagin na lang nating Jason. Doon sa may sementadong gutter malapit sa air and water station. Nagpapakulo kami ng tubig para sa kape. Habang naghihintay, napatingin si Jason sa tapat ng kalsada. Doon sa lumang public school na nakatayo mismo sa harap ng gasolinahan namin. Sarado na yon syempre dahil gabi at walang kahit isang ilaw na nakabukas sa mga classroom. Madilim ang building at malalaking puno ng akasya ang makikita mo. Biglang nagsalita si Jason. Sabi niya, "Arman, mag-ingat ka kapag madaling araw na, lalo na kung mag-isa ka lang dito sa labas." Tinanong ko siya kung bakit. Baka naman kasi tinatakot lang ako dahil bago ako. Pero seryoso ang mukha niya. Walang halong biro. Sabi niya, may nagmumulto daw sa tapat. Isang white lady. Ang kwento raw, lumalabas yon mula sa isa sa mga classroom sa 2nd floor ng lumang building. Tapos, bumababa sa may hagdanan at dahan-dahang naglalakad patungo sa gate. Ang pinakamatindi raw, tumatawid yung multo sa mismong kalsada at pumupunta dito sa mismong gasolinahan. Natawa lang ako kasi para sa akin, kalokohan lang yun. Sino ba namang maniniwala sa white lady sa panahon ngayon? Halata namang kwentong kutsero lang na ipinasa-pasa sa mga baguhang tulad ko. Kaya hindi ako nakumbinse. Deadma lang ako. Pero alam mo kung ano yung mahirap? Kahit sinabi kong hindi ako naniniwala, yung kwento ni Jason, kumapit sa utak ko. Itinanim niya yung idea sa isip ko na unconsciously, tuwing gabi at wala akong ginagawa, napapasulyap ako sa kalsada. So ting may maririnig akong ingay mula sa direksyon ng eskwelahan, automatic nalilingon ang ulo ko papunta ron. Dumating ang isang gabi na talagang walang kabuhay-buhay ang kalsada. Bandang 2:00 na ng madaling araw, kaming 3 ng mga kasamahan ko nakatambay sa may gilid, malapit sa may cashier. Ang 2 kasama ko naman, nagse-cellphone. Yung isa nga, halos nakapikit na habang nakasandal sa pader. Ako naman, nakasandal sa may pump, nagmumuni-muni.
Sobrang liwanag sa pwesto namin kaya kampante talaga ako. Ewan ko ba kung bakit, bigla akong nakaramdam ng bigat sa batok ko. Alam niyo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo? Yung malamig na hangin mula sa malamig na bukid, biglang umihip. Yung lamig na parang uulan. Yung malamig na simoy. Tumayo ako sa kinauupuan ko, tas sumulyap ako sa tapat. Doon sa saradong eskwelahan. Sa pangatlong classroom, sa ikalawang palapag, may naaninag ako. Sa gitna ng dilim doon sa loob ng classroom, may isang bagay na kulay puti sa may bintana. Napakurap ako. Nung una, akala ko refleksyon lang ng ilaw ng gasolinahan namin sa salamin ng bintana. Pero hindi. Bukas yung bintanang yun. At yung kulay puti na nakikita ko, nasa loob mismo. Kitang-kita ko kasi angat na angat yung pagkaputi eh. Kaya kitang-kita pag madilim yung background. Tinitigan kong mabuti. Lumapit ako ng konti sa gilid ng kalsada. Hindi ko inaalis ang tingin ko ron sa kulay puti. Ang unang pumasok sa isip ko, baka kortina lang yun na pinapagalaw ng hangin. Kasi parang sumasayaw-sayaw. Kulay puting tela talaga yung itsura niya sa paningin ko. Pero habang tumatagal yung pagtitig ko, napansin kong walang ibang kortina sa mga katabing bintana. At yung ihip ng hangin, hindi naman ganun kalakas para magpalipad ng tela ng ganun katindi. Siyempre, kinabahan ako ng konti. Yung puting tela, nagsimulang gumalaw ng pahalang. Hindi to lumilipad palabas dahil sa hangin. Dahan-dahan tong naglalakad sa hangin. Binabagtas niya yung kahabaan ng classroom mula sa kaliwa pa kanan. Literal na itsura to ng isang mahabang damit na kulay puti. Lumulutang lang sa ere. Kitang-kita ko ang bawat detalye ng paggalaw nito. Parang may invisible na tao na naglalakad sa loob ng classroom habang suot yung damit na yon. Medyo tumitindi na yung kaba ko. Lumingon ako sa mga kasamahan ko na nakaupo pa rin. Pero pabulong ko silang tinawag. Lumapit sila sa akin at itinuro ko yung bintana. Naningkit ang mga mata nila habang tumitingin sa madilim na eskwelahan. Kortina lang yan na hinahangin, sabi nila. At pinaparaning ko lang daw ang sarili ko. Sakto namang pagkatapos nilang magsalita, narinig namin ang ugong ng makina ng sasakyan. May dumating na dalawang magkasunod na kotse, isang SUV at isang sedan. Magpapagas. Sinalubong ko yung unang sasakyan. Nawala yung focus ko sa eskwelahan. Habang hawak ko yung nozzle ng gas pump at pinapanood ang pag-ikot ng mga numero sa metro, hindi ko pa rin mapigilang hindi lumingon. Binilisan ko ang pag-asikaso sa customer. Pero nung sumulyap ako ulit sa ikalawang palapag, wala na yung puting tela sa bintana. Malinis na uli at madilim ang classroom. Nakahinga ako ng maluwag. Sabi ko sa sarili ko, baka nga tama sila. Baka kurtina lang talaga o kaya pagod lang ang mga mata ko. Pero bago ko pa matapos ang pagkakarga ng gas sa SUV, lumingon ako sa main gate ng eskwelahan. At doon ko nakita ang puting figura. Nando na. Nakatayo na siya sa labas ng gate, sa gilid ng kalsada. Hindi ako kumikibo. Pinilit kong ibaba yung tingin ko sa tangke ng kotse. Nagkunwaring wala akong nakikita. Pero sa pagkakataong to, malinaw na ang nakikita ko. Hindi na to basta tela lang. Isang babae ang nakasuot ng kulay puting bestida na abot hanggang lupa. May mahabang buhok, lagpas bewang, pero hindi ko maaninag yung muka. Habang kinukuha ko yung bayad ng driver ng SUV, kitang-kita ko sa gilid ng paningin ko yung sumunod na ginawa ng babae. Nagsimula siyang humakbang papunta sa kalsada. Yung bawat galaw niya, parang lumulutang pa rin.
dahan-dahan. Dumiretso siya sa direksyon ng gasolinahan namin. Pakiramdam ko, umurong ang lahat ng dugo ko sa muka. Parang namamanhid yung buong katawan ko. Biglang nagsalita yung driver ng kotse. Hinahanap yung sukli. Siya yung bumasag sa pagkakatulala ko. Doon lang ako natauhan. Kinuha ko agad yung sukli saka ako inabot ng mabilis sa kanya. Nawala yung atensyon ko sa white lady ng mga ilang segundo. Pagkaalis ng SUV, lumingon ako agad sa kalsada para hanapin kung nasa na siya. Pero paglingon ko, wala na. Walang kahit anong tao o puting tela sa gitna ng kalsada o kahit sa gilid ng gasolinahan. Tumingin ako sa paligid ng mga pump, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, pero wala talaga. Ang naririnig ko na lang, yung ugong ng pangalawang sasakyan na inaasikaso ng mga kasamaan ko sa kabilang side. Napakapit ako sa gilid ng gas pump. Sigurado ako sa nakita ko. Hindi yun kurtina. At hindi rin yun gawa-gawa ng pagod kong utak. Malinaw yung puting damit niya na nahahagip ng kaunting liwanag ng gasolinahan. Lumapit ako sa mga kasamahan ko pagkaalis ng pangalawang sasakyan. At sinabi ko sa kanila ang buong detalye ng nakita ko. Pero alam niyo kung anong naging reaksyon nila? Isang malakas na tawanan. Ang isa kong kasamahan, halos maiyak-iyak pa sa katatawa habang nakahawak sa tiyan niya. Sabi nila, "Gago ka talaga, Arman. Naniwala ka naman sa kwento namin." Doon ko nalaman na ang kwentong sinabi sa akin ni Jason, imbento lang pala talaga nila para pagtripan yung mga baguhan tulad ko. Walang white lady na kwento rito sa gasolinahan. At wala ring nakakakita ng kahit ano ron dati. Pinagkaisahan lang nila ako. Sabi pa nung isa, "Masyado mo namang dinamdam yung pananakot namin. Ayan tuloy, gumawa ka pa ng sarili mong kwento. Tumatawid pa ha. Ayos ang imahinasyon mo boy, pang pelikula." Sumama ang loob ko. Nakaramdam ako ng pagkapikon at galit. Kasi totoo ang takot ko. Totoo ang nakita ng dalawang mata ko. Pero ginagawa lang nilang katatawanan. Hindi ako sinungaling. At alam kong hindi ako nag-iimbento. Pagkatapos nun, umalis na lang muna ako dahil break time ko na din. Pumasok ako sa staff room. Kinuha ko yung baon ko at kumain. Pagkatapos nun, dumiretso ako sa banyo ng gasolinahan na nasa likod ng main building. Medyo luma na yung banyo doon. Sementado ang dingding at may isang fluorescent na ilaw. Pagkapasok ko, nilako ang pinto. Nagilamos ako ng muka para magising at para maalis yung inis ko sa mga kasamahan ko. Nakatulong naman ng konti para pakalmahin ang sistema ko. Pagkatapos ko magpunas ng muka, humarap ako sa salamin. At doon, literal na tumigil ang tibok ng puso ko. Sa refleksyon ng salamin, may nakita ako sa dulong bahagi ng banyo. Mismong sa likod ko, may nakatayong figura. Ang white lady. Nandun siya sa loob ng banyo kasama ko. Hindi ko nakita ng malinaw yung mukha niya dahil sa bilis ng pangyayari. At dahil na rin sa buhok niyang nakaharang sa mukha niya. Bago pa man ako makasigaw o makalingon, bigla itong nawala. Hindi ko na tinapos ang shift ko. Lumabas ako ng banyo na parang sinasaksak ang dibdib ko sa takot. Kinuha ko yung bag ko sa locker. Nang hindi tinitingnan yung mga kasamaan ko na nagtatawanan pa rin sa labas. Hindi ko na pinansin yung tawag nila nung dumiretso ako paalis ng gasolinahan. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nagpadala na lang ako ng text sa supervisor namin na nagmamadali ako mag-resign dahil sabi ko, may emergency sa pamilya. Maniwala man sila o hindi, alam ko ang totoo. Ang kwentong akala nila biro lang. Doon sa gabing yun,
naging totoong totoo para sa akin. Ako si Sandro. At mahigit 4 na taon na ako nagtatrabaho bilang night shift CCTV operator sa isang malaking planta ng food and beverages dito sa may boundary ng Laguna. Ang planta namin, medyo luma na yung istruktura. Kumbaga, gawa pa nung late 80s ang unang building kaya alam mong marami ng kwento ang pader na to. Kapag sumapit ang 2:00 ng madaling araw, ang tanging maririnig mo na lang sa loob ng central monitoring room yung mahinang ugong ng 24 na screen, ang pag-click ng computer mouse, at yung aircon. Normal na gabi lang dapat to. Pero yun ang akala ko. Bago natin simulan ng kwento, gusto ko munang i-describe sa inyo kung gaano kalaki tong plantang binabantayan ko. Binubuo to ng 3 malalaking gusali. Building A, kung saan nandun yung corporate offices at ang control room ko. Building B naman, yung processing area kung saan niluluto at pinaproseso yung mga produkto. At yung Building C, ang warehouse na imbakan ng mga raw materials. Dahil pagkain ng negosyo, napakahigpit ng sanitation protocols dito. Kahit gabi na at walang produksyon, naka-on pa rin ang ilang makinarya para sa automated cleaning cycle. Kaya may maririnig kang mahihinang kalabog ng mga tubo sa malayo. Ang security department naman, may 2 tao lang kada gabi. Ako na nakatutok sa mga monitor at si Mang Ambo, ang nag-iisang gwardya na nagro-ronda sa buong perimeter gamit ang flashlight at two-way radio. Si Mang Ambo, lampas 50 na. Medyo may kalakihan ng tiyan at kilala sa pagiging masipag kaya kabisadong-kabisado ko na ang bawat galaw at lakad niya sa screen. Ito na ang kwento ko. Isang madaling araw, mga bandang 2:30, nagkakape ako noon habang pabalik-balik sa mga screen yung mata ko. Sa monitor 7, na nakatutok sa hallway ng 2nd floor sa Building B, nakita ko si Mang Ambo. Kitang-kita sa kuha ng camera yung suot niyang asul na uniform, yung paglalakad niya at ang paggala ng liwanag ng flashlight niya sa mga saradong pinto ng lab. Ang kakaiba lang, napansin kong medyo may kabagalan yung lakad niya ngayon kumpara sa dati. At diretso lang ang tingin niya sa unahan. Hindi lumilingon sa mga gilid gaya ng madalas niyang ginagawa kapag naghahanap ng mga naiwang bukas na ilaw. Inisip ko na lang na baka pagod na yung matanda dahil malapit na rin siyang mag-retire. Habang pinapanood ko si Mang Ambo na dahan-dahang naglalakad palayo sa camera 7, papunta sa dulo ng pasilyo, biglang tumunog yung two-way radio na nakapatong sa lamesa ko. Nagulat ako ng bagya sa biglaang ingay. Pinindot ko yung button para sumagot matapos kong marinig ang boses ni Mang Ambo. Yung boses niya parang hinihingal, medyo pabulong at parang nababahala. Sinabi niya sa akin na nasa dulo siya ng Building C, sa may madilim na loading dock, dahil may narinig siyang parang may nagtatapon ng mga plastic na paleta. Yung paleta, yun yung platform na ginagamit sa pagkarga ng mga gamit o produkto. Sinabi niya pa, parang may kung anong mabilis na anino ang pumasok sa storage room. Kaya hihingi sana siya ng backup sa akin para tingnan ko yung monitor kung may nakikita akong kakaiba sa area na yun. Kaya napatingin ako pabalik sa mga monitor. Sa monitor 12, na nakatutok sa loading dock ng Building C, nandun si Mang Ambo. Kitang-kita ko siya sa ilalim ng perimeter light. Hawak ang radyo habang nakatingin sa paligid. Pero nung tiningnan ko ulit ang monitor 7 na nasa Building B, ang lalaking kamukhang-kamukha ni Mang Ambo, yung may kaparehong uniform, kaparehong tindig, at kaparehong lakad, tuloy pa rin na naglalakad sa hallway. Hindi siya humihinto. Kung nagradyo sa akin si Mang Ambo ngayon, sino tong pinapanood ko sa monitor 7 na naglalakad sa hallway? Nagtaka ako. Tinitigan ko ng mabuti yung monitor 7
Hindi naman to lumang recording dahil ang timestamp sabay sa totoong oras, segundo por segundo. Ang lalaki sa building B, naglalakad sa medyo madilim na hallway. Dahan-dahan, dire-diretso. Ang mas lalong pinagtaka ko, hanggang sa ma-realize ko, walang anino yung figurang yun sa ilalim ng mga emergency lights ng hallway. Habang yung totoong mang-ambo sa building C, patuloy na nagsasalita sa radyo. Nagtatanong kung may nakikita ba akong tao sa tabi niya. Nakapako lang sa screen ng building B ang mga mata ko. Hindi ko nagawang sagutin ang radyo dahil sa kalituhan at konting takot. Kaya ang ginawa ko, pinalaki ko ang screen ng monitor 7 para mas makita ko yung detalye. Doon ko napansin yung paraan ng paglalakad ng figurang yun. Hindi siya normal. Parang kulang sa bigat. Parang lumulutang sa sahig. At yung mga braso niya, nakabitin lang sa gilid. Hindi gumagalaw habang naglalakad. Alam niyo yun, hindi nagsusway. Tapos nakayuko ng bahagya yung ulo niya. Hindi niya binabago yung direksyon niya. Basta naglalakad lang siya papuntang dulo ng hallway, kung saan nandun yung malaking elevator ng kargamento. Nilipat ko yung paningin ko sa monitor 8. Ito yung kasunod na camera sa tapat ng elevator area. Lumitaw ulit yung figura doon na kamukha ni Mang Ambo. Nakatayo na siya ngayon sa harap ng mga bakal na pinto ng elevator. Ang nakakapagtaka, yung elevator na yun, kailangan ng manual key para bumukas kapag gabi. At ang may hawak lang ng susi ay ang totoong Mang Ambo at ako. Pero habang pinapanood ko yung screen, bumukas ng dahan-dahan yung pinto ng elevator. At dumiretso siya dun sa loob. Nagbiro pa nga ako sa sarili ko. Ang sabi ko, kung multo to, hindi man lang marunong tumagos. Kasabay ng pagsasara ng pinto ng elevator sa monitor 8, nakarinig ako ng isang malakas na kalabog galing sa taas ng mismong control room ko. Ang control room, nasa building A, pero ang underground tunnel ng mga kable at tubo ay nagkokonekta sa lahat ng 3 gusali. Yung tunog niya, parang may mabigat na bagay na kinaladkad sa ibabaw ng kisame. At tumunog ulit ang radyo sa lamesa ko. Pero this time, hindi boses ni Mang Ambo ang lumabas. Isang mahaba, mababa, at basag na tunog ng paghinga ang narinig ko. Tiningnan ko ang monitor 12 kung nasa ng totoong Mang Ambo. Nakita kong nakababa na ang radyo niya at nakatayo lang siya doon. Hanggang sa niradyo ko na din si Mang Ambo. Sinabihan kong pumunta sa building B, sa elevator ng mga kargamento, at sa tingin ko, may totoong tao nga na nakapasok. Hanggang sa makita ko sa monitor si Mang Ambo na nagsisiyasat sa area. Niradyo niya ako. At sinabing walang ibang tao sa area na yun. Nakalakang lahat ng daanan. Imposible daw na may nakapasok. Tumingin ulit ako sa iba't ibang anggulo ng CCTV. Pero wala na nga. Hindi ko na makita ang figura na gumagaya kay Mang Ambo. Hindi ko na din pinansin yung kalabog na narinig ko sa kisame. Hanggang sa nagbalik na ulit sa normal ang operasyon namin noong madaling araw na yon. Kinaumagahan, tapos na ang shift ko at papunta na ako sa kotse ko sa parking lot nang makasalubong ko si Mang Ambo. Tinanong niya ako kung nakita ko daw ba yung sinabi niyang anino na gumalaw sa storage room at bakit may maingay na parang nagtatapon ng mga paleta. Hindi ko na ikinuwento ang totoong mga nakita ko sa monitor. Sinabi ko na lang na wala lang yon. Until now, nagtatrabaho pa rin ako dito sa planta at hindi na naulit yung pangyayari na yon. Nag-search din ako kung ano yung posibleng sagot sa naranasan namin ni Mang Ambo. Ang sinasabi sa Google, baka daw doppelganger yung nakita ko. Doppelganger ni Mang Ambo.
Ako po si Robbie, isang maintenance technician. Ang kwento ko ay tungkol sa nangyari sa akin noon sa basement ng isang building sa Makati. Ito yung nagpabago sa pananaw ko sa mundong ginagalawan natin. Pang night shift ako, 11 p.m. to 8 a.m. Sa basement ang assigned station ko, B3 o Basement 3, kung saan nandun yung main control room ng building management system. Nandun yung malalaking chiller para sa air conditioning at ang mga water pump. Napakalalim ng area na to, walang signal ang cellphone. At ang pinaka-connection ko sa labas, kapag may internet, pwede sa messenger o kaya yung landline at yung dalawang lumang de bateryang walkie-talkie. Dinig na dinig dito yung ugong ng mga dambuhalang kompresor. May amoy din ng hinalong compressor oil, amag, at tubig galing sa drainage. Ang ilaw lang sa buong floor yung mga lumang fluorescent bulb. At sa ganitong setup ako nagtatrabaho gabi-gabi. Mag-isa. Nung gabing yon, tapos ko na yung unang round ng preventive maintenance inspection. Umupo muna ako sa harap ng control desk para mag-ayos ng mga papel. Medyo malamig sa areang yon dahil direkta ang air conduct galing sa main chiller. Para hindi ako antukin, nag-ayos muna ako sa filing cabinet. Sa gilid ng desk kung saan nandun yung mga lumang maintenance logbook mula pa nung tinayo tong building. Nahugot ko yung isang makapal na logbook. Record book siya noong 2012 pa. Binuklat ko tas binasa yung mga logs ng mga dating technician na nauna sa akin sa trabahong to. Habang naglilipat ako ng mga pages, napansin ko yung penmanship ng isang technician na nagngangalang Ray. Yung mga unang ilang linggo ng mga entry niya, normal naman. Mga log ng voltahe, pressure ng tubig, at mga schedule ng pagpapalit ng filter. Pero habang patagal ng patagal, napansin kong di masyadong maayos yung mga pagkakasulat niya hanggang sa makarating ako sa isang entry na may petsang October 14, 2012. Dun sa ilalim ng column, may nakasulat na remarks. Nakasulat dun, may batang tumatakbo, paikot-ikot lang dun. Napakunot ako ng noo. Ano kayang ibig sabihin nun? Walang pwedeng makapasok na bata sa basement 3 dahil bawal kahit ang mga regular na empleyado dito. Saka may security guard sa taas. Nilipat ko sa sumunod na page. Ang huling entry ni Ray, may malaking pulang tinta. Ang nakalagay, may naririnig akong kumakatok sa loob ng pader. Hindi na ako babalik dito. Pagkatapos ng entry na yon, blanko na ang mga sumunod na pahina ng logbook para sa shift niya. Walang pirma ng turnover, walang kahit anong report. Nawirduhan ako doon sa mga nabasa kong logs ng dating technician. Creepy kumbaga, pang-horror yung ganun eh. Mapapaisip ka kung anong nangyari habang naka-duty siya that time. Pero dahil matapang ako, di ko na yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Saka matagal naman na nangyari, 2012 pa. Maya-maya, nakarinig ako ng isang mahinang kalusko sa labas ng control room. Sa tapat ng mahabang corridor na papunta sa generator room. Binitawan ko yung logbook at tumayo ako. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ang naririnig ko lang, yung pamilyar na mababang ugong ng mga makina. Kumuha ako ng flashlight, kinuha ko din yung logbook ko, at sinabit ko yung walkie-talkie sa sinturon ko. Lumabas ako ng control room at pumasok sa madilim na corridor. Yung pader dito, gawa sa solidong semento na may mga malalaking tubo ng kuryente at tubig sa kisame. Umaalingaw-ngaw yung tunog ng sapatos ko sa corridor. Sobrang tahimik kasi. Itinutok ko yung flashlight sa dulo ng pasilyo kung saan nandun yung malaking tangke ng tubig. Nang makarating ako sa gitna ng koridor, nakarinig ako ng mahinang tunog ng pagtawa.
Tunog tawa ng bata. Dahil sa sobrang curious ako kung saan ang gagaling yung tunog, naglakad ako ng dahan-dahan papunta dun sa may pump room. At dun ko nakitang nakabukas ng bahagya yung bakal na pinto nito. Na ang alam ko, dapat laging nakakandado. Medyo nangilabot ako, pero at the same time, na-excite. Kasi for the first time, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong experience sa tagal ko nang nagjo-duty dito. Kung minumulto man ako, ayos lang. Dahil malakas na din ang pakiramdam ko na may something. Makarinig ka ba naman ng tumatawang bata sa madaling araw? Sa isang basement na alam mong imposibleng may mapadpad na bata dito? Yun bang, kung totoo man na multo yun, gusto ko din makakita. Kaya sa loob-loob ko, umaasa din ako na may patutunguhan tong curiosity ko. Kaya hindi ko na din muna niradyo yung security para mag-report. Sabi ko sa sarili ko, ako na muna mag-handle nito. So tinuloy ko pa rin yung paglalakad papuntang pump room. Tumama yung liwanag ng flashlight ko sa sahig papasok ng pump room. At doon ko nakita ang mga basang bakas ng paa doon. Hindi ito bakas ng sapatos ng matanda. Maliliit na bakas to ng paa ng isang bata. Yung mga bakas papunta mismo sa loob, kung saan madilim at walang kahit anong ilaw. Pero hindi na ako pumasok sa loob. Sa halip, umatras ako ng dahan-dahan. Pero hindi ko inaalis yung paningin ko sa puwang ng nakabukas na pinto. Hanggang sa makarinig ako ng 3 magkakasunod at malalakas na katok mula sa loob mismo ng pader sa tabi ko. Napamura ako sa gulat. Ang alam ko, sa likod ng pader na yon, purong lupa at pundasyon na ng building. Walang pwedeng espasyo para sa kahit sinong tao doon. Sa loob ng pump room, nakarinig naman ako ng yapak ng bata na may kasamang pagtawa. Sabay pagsara ng malakas na pinto ng pump room. Parang isinara ng padabog. Doon na ako nakumbinse na may multo sa lugar na yon. Tumalikod na ako at naglakad ng mabilis. Pero pinaninindigan ko na kunwari hindi ako takot. Ayokong malaman ng multo na natatakot ako. Pero deep inside, mangyak-ngyak na ako sa takot. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo pabalik sa control room, narinig ko na naman ang mga katok sa loob ng pader na parang sumasabay sa bawat hakbang ko. Parang nabaliw yung basement. Talagang nananakot. Nakarating ako sa control room at casual na sinara yung pinto. Humihingal akong napaupo habang yung pawis ko humahalo sa lamig ng aircon. Hindi kita sa mukha ko yung takot, pero yung mga kamay ko nung pinagmasdan ko, nanginginig ng kusa. Gusto kong tawagan ng security sa taas, pero hindi ko na tinuloy dahil ang babaw ng ire-report ko. Hindi paniniwalaan tong nangyari sa akin, at baka maging dahilan pa ng usap-usapan ng mga staff at lumabas pang naduduwag ako. Hanggang sa nabaling ang tingin ko sa logbook ni Ray na naiwan kong nakabukas sa desk. Sa ilalim ng huling entry niya, kung saan kanina malinis at blanco, may nakasulat na bagong pangungusap. Wala yun kanina. Pagkakaalam ko, wala na dapat nakasulat doon sa part na yun. Hindi ko yun sulat kamay, at hindi rin kapareho ng sulat kamay ni Ray. Ang nakalagay doon, kasama mo na kami dito sa ilalim. Kasabay ng pagbasa ko sa mga salitang yon, narinig ko na naman ang pagkatok mula sa ilalim mismo ng monoblock na inuupuan ko. Napalundag ako at nasipa ko yung monoblock na upuan. Wala naman akong ibang kasama sa control room. Hindi ko na kinaya. Tinawagan ko na yung security at sinabi kong bumaba sa basement at mag-check ng buong area. Sinabi kong nakabukas ang pump room at baka pwede niyang i-double check.
Nagpunta sa control room ang security matapos na bisitahin ang pump room. Nakasara naman daw yon at nakalock. Sa pagkakataong yon, parang napansin ng security ang pagkabalisa ko. Kinamusta ako kung ayos lang daw ba ako dun sa ibaba. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin at mabuti na lang, sineryoso niya ako. Dahil hindi lang naman daw ako ang may ganong karanasan sa basement ng building na yon. Kahit siya at yung isa pang security at dating maintenance technician daw bago ako, talagang nakaranas na din ng kababalaghan dun. Tinanong pa ako kung nakita ko daw ba yung lalaking walang ulo na gumagapang sa kisame. Mas lalo akong nangilabot nung sinabi niya yon. Hindi ko yun nakita at wala na akong balak na makita ko pa mismo yun. Sapat na yung tawa ng bata at katok sa pader. Tinanggap ko na din na hindi talaga ako matapang pagdating sa kababalaghan. Sa ngayon, wala na ako sa building na yon at nalipat na ako ng trabaho dito na sa may BGC. Mas maayos dito. Nasa basement ulit ang opisina ko, pero may dalawa na akong kasama kahit pang night shift. At so far, mukhang ligtas naman at hindi nakakatakot dito. Hello sir, I'm Gabriel. Ito ang isa sa mga personal stories ko. Bagay sa night shift series mo. Sana manarate po. Sobrang dami ko ng experience sa mga kababalaghang bagay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay. At itong kwento na to, ang napili kong i-share dahil ito ang may pinakamalakas na impact sa akin. Nangyari to sa isang call center sa Fairview. Usually kasi, kapag may bago akong lugar na napupuntahan, agad ko tong pinakikiramdaman. At gano'n na nga ang ginawa ko sa company na napasukan ko. Training room, pantry, gym, gaming room, waiting area, locker area, pati CR. Pinakiramdaman ko lahat ng mga lugar na yan sa unang buwan ko sa company na yon. Yan pa lang kasi ang mga area na accessible sa mga trainees na tulad ko. Meron pa ngang time na ako lang ang mag-isa sa loob ng training room namin dahil break time na ng 2 a.m. Tapos, biglang nagka-power shortage. Talagang pitch black at wala akong makita na kahit anong liwanag. Pero hindi ako lumabas ng training room. Sa kadahilan ng gusto ko ngang malaman kung may kababalaghan ba sa room namin. I was expecting na may maramdaman or marinig man lang na footsteps sa loob, or upo ang gagalaw, or keyboard na may pumipindot. Pero ang tanging naririnig ko lang ay yung mga boses at footsteps sa labas ng training room na galing sa mga naglalakarang magkakaibigan. Naghintay ako sa loob for a good 2 minutes. Kaso bumalik na ang power nang wala man lang akong napala. After that, sumuko na ako. And I lowered my guard thinking na baka wala talaga sigurong mumu sa company na yon. Pero kaya pala wala akong nakikita or nararamdaman man lang nakababalaghan dahil wala pala doon ang hinahanap ko, kundi nasa production floor pala, which will be accessible kapag nesting phase na namin. Fast forward, nesting phase na. Training pa rin pero nagtitake na ng live calls. Medyo kinakabahan ako kasi first job ko yon, so focus talaga ako sa calls kaya nawala na sa isip ko yung about sa mga mumu. Fast forward ulit mga 3 weeks. February 19, 2018. Nesting pa rin namin and gamay na gamay ko na ang pagko-calls na parang nakaka-boring na. 2:50 a.m. Kakatapos ko lang sa isa kong call and hindi queuing no mga oras na yun, so may ilang minuto din akong free time. So I just patiently waited for another call na pumasok. Kaso pumatak na ang 3 a.m. At wala pa rin, so I took my break. 3 a.m. kasi ang lunch break namin nung nesting na.
Diretso agad ako sa CR ng production floor dahil gano'n naman lagi ang ginagawa ko every break. Bibigyan ko lang kayo ng layout ng CR namin para may idea kayo. Bali, sa kanang pader, may 5 urinal at 3 cubicle sa bandang dulo. Sa kaliwa naman, may hand dryer, 3 lababo at isang napakalaking rectangle na salamin. Balik tayo sa akin. Pagpasok ko sa CR, nakita ko agad ang isang lalaki sa may pang-5 urinal. Naka-blue na t-shirt at medyo nakayuko. Ang una kong napansin sa kanya, wala siyang suot na ID dahil wala akong makitang ID lace sa leg niya. Hindi talaga ako makaisip ng dahilan para magtanggal ng ID. And hindi naman pwedeng nakalimutan lang niya dahil hindi ka naman makakapasok sa production floor ng walang ID. Pero di ko na ganong pinagtuunan ng pansin yon. At pumunta na lang din ako sa pangalawang urinal para umihi. Nakatapos na ako pero nandun pa rin yung lalaki. Pero medyo umaalog na yung balikat niya so I assumed na nagsasara na siya ng zipper. As usual, pagkatapos ko umihi, diretso hugas kamay and magpapatuyo na din sana ako sa hand dryer. Kaso, after ko magsara ng zipper at humarap sa direksyon ng sink, doon ko na muntik malunok ang Adam's apple ko sa sobrang gulat dahil kitang-kita ko pa rin siya sa right side ng peripheral vision ko. Pero wala siya doon sa salamin. Bigla ako nanlamig at nanigas ang panga ko. I just stood there frozen. Siguro mga 5 seconds. Bigla akong may narinig na noise galing dun sa lalaki. Kaso hindi ko maintindihan. Parang humihikbi o tumatawa. Ewan ko. Buti na lang nandun lang ako sa pangalawang urinal. Kaya mga 2 hakbang lang, abot ko na yung pinto. Kaya agad akong lumabas ng CR at pumunta muna sa huddle booth. At doon ako natawa. Tawa na may halong kaba at takot. Talagang ang be careful what you wish for. Kasi all this time, I was looking for something creepy. But I was caught off guard. Kinikilabutan pa rin ako every time na may isip ko to kaya ngayon, tuwing mapupunta ako sa CR na may same layout, lagi ko agad binibilang yung mga tao sa loob. Tapos, binibilang ko ulit sa salamin.